Hello guys, welcome back to my channel. So, for today's video, magluluto na ako ng dinner namin. Bale, ano ngayon dito? Tuesday kasi kahapon Monday, holiday, 'di ba? Family day dito sa Canada, so walang pasok. And then kakauwi lang namin ni Mrs. kaya luluto muna ako ng dinner. So, 'yun. Kukunin ko muna dun sa ref. Papakita ko sa inyo kung anong lulutuin ko, no? Yan guys, ito nga pala yung lulutuin ko. Bali, ano ito? Bangus. Gusto kasi ni Mrs. kumain ngayon ng isda kaya bangus na lang muna yung bangus yung lulutuin ko. Then medyo masama kasi yung yung pakiramdam niya kaya ako muna daw ang magluluto dito sa kusina. Yun nga pala guys, no. Recently hindi pa tayo nakapag-upload ng bago nating videos kasi sobrang busy, maraming mga inaasikaso. And then ayun, medyo wala tayong time talaga sa paggawa ng video. And then ayun nga, na-realize ko na hindi pala talaga madali maging isang content creator. Mahirap pala. Kaya nakakabilib yung mga content creator na madami ng mga followers, na consistent yung paggagawa nila ng mga videos nila. Alam niyo yung pagiging creative nila. Nakakahanga yung ganun, guys, no? Ang galing kasi nabibigyan nila ng oras. Tapos sa pag-edit kasi kakain ka na rin talaga eh. Malaking oras na rin yung gugugulin mo, lalo kung nagsisimula ka pa lang. At pina-familiarize mo pa lang yung kasi pag nagsisimula, syempre nag-explore ka pa, nagsasanay ka pa lang hanggang sa maging gamay mo na siya. So mahirap. Tulad sa akin, no, personally. Yung trabaho natin is hindi madali. Mahirap yung trabaho kasi physical yung work natin dito. So, for me, during weekdays talaga, pinipilit kong gumawa sana ng content. Pero, alam mo yun, drain yung lakas mo, drain na rin yung utak mo. Wala, gugustuhin mo lang talaga na pagdating sa bahay, magpahinga ka na lang. Parang ganun lang palagi yung nasa isip mo. Kaya lagi kong sinasabi, okay, once a week lang ako mag-upload, during weekends na lang. Especially pag lalabas kami ni Mrs. doon, sinasabay ko na gumawa ng content. Tsaka yung content ko naman, hindi naman masailan. For now, kasi ginagawa ko lang naman yung buhay Canada. Kung ano yung buhay namin dito sa Canada. So, pinapakita ko lang kung paano kami dito namumuhay. Tsaka yung main goal ko talaga, bakit ako pumasok sa ganitong pagko-content. Kasi, syempre dito malayo tayo sa abroad tayo eh. May family tayo sa Pilipinas. Minsan hindi tayo nakakatawag sa kanila kasi pagod na tayo sa trabaho, hindi natin kayang tumawag minsan ng araw-araw, maliban kung importante. So ginawa ko, so why not, nung naisip ko, why not, mag-upload na lang ako ng mga videos sa YouTube tapos para mapanood ng mga parents namin, mga families namin. So yung YouTube kasi parang parang napakalaking storage tapos free lang naman doon na magtago ka ng mga videos or mag-upload ng mga videos. At the same time, pwede ka pang monetize in the future pero ang goal ko kasi now is hindi naman na ma-monetize ka agad, no? Hindi yun yung pina-prioritize ko sa akin. Parang just for fun na kung ma-monetize is bonus na lang yan. Pag yung goal mo talaga kagad ma-monetize, so dapat yung content mo is yung patok sa mga manonood. Tapos yung creativity level mo medyo iba talaga. Kaya masasabi ko talaga guys na mahirap pala talaga maging isang content creator. Nakakabilib sila tapos yung pag-iisip nila kung paano nila gagawin yung content. Kasi ultimo yung mga simple na video na kukunan mo, iisipin mo pa kung paano mo siya i-execute. Tapos yung edit, maraming bagay. Tapos isa pa yung pagiging content creator pala ay magastos din. So syempre,
Marami kang i-explore. Pwede naman sa phone kung gusto mong basic lang. Pwede rin man yung phone. Pero kung gusto mong maging maganda yung labas ng quality ng video mo, so yun, may isipang bumili ng bumili ka ng magandang camera, ganyan. So, pero kung hindi naman necessarily na kailangan mo ng mamahaling camera o maganda ka agad. Actually, sa phone lang pwede na. Lalo kung yung goal mo naman is just to upload videos lang naman, ganyan. Like me, no? Pwede na cellphone. Hindi naman kailangan mag-ara na ng camera talaga. Hindi naman sa cellphone, hindi naman yung kailangan Apple, no? Kahit yung mga Android phones na basta nakapag-capture siya ng video na malinaw, pwede ka mag-edit, yun, okay na yan. Kasi sa phone, pwede ka naman mag-edit. Hindi naman porke gagawa ka ng video sa YouTube, sa laptop ka mag-edit. Okay lang kahit wala kang laptop, basta may phone ka. So, yun. And then, habang ginagawa ko ngayong yung mga videos, dati kasi parang try-try lang eh. Parang trip-trip lang. Ayun lang mo yun, nahook na ako na parang nag-e-enjoy na ako. Pag hindi ako nakakagawa, parang hinahanap-hanap ko na siya na ano kayang gagawin ko? Kailangan ko na mag-upload. Lalo pat may mga nagpa-follow din naman ng channel natin. So dati konti lang, ngayon medyo tumataas na mga organic subscribers, no? Kasi gusto ko yung manonood talaga, magsasubscribe, yung nagustuhan nila kung ano yung ginagawa ko. Hindi yung sa mga kaibigan mo, i-subscribe mo naman ako. Pero at the end of the day, hindi naman nila papanoorin yung vlog mo. Marami nga subscribers, wala ka naman viewers. Parang gano'n, no? Most of the time, mayroong mga gano'n eh. So, ayun guys. Hindi pala talaga madali maging content creator, no? Mahirap pala siya. Kailangan mo kasi dito yung dedication mo, tapos yung consistency mo, creativity. Maraming factor na dapat kang i-consider para maging matawag mo yung sarili mo na content creator. Pero nakakatuwa. Nakakatuwa siyang gawin. At least dito wala ka namang boss. Sarili mo lang talaga. Nasa sayo kung kailan ka mag-upload, kung kailan ka gagawa ng video. Yung, ayun, para lang. Para lang mailibang din yung sarili. Kasi sabi nga nila, bakit yung mga nag-abroad o dito sa Canada, ba't yung mga dumarating daw dito ay nagiging content creator, naging YouTuber? So guys, simple explanation lang naman from me. Kasi mahaba pa yung oras na natitira sa amin. Alam niyo yun. Tsaka dito kasi, lalo ngayong winter, tulad ngayong winter, no? Most of the time, nasa bahay lang kami. Boring siya. Kapag walang trabaho. Weekdays, walang trabaho. Medyo boring. So, nakakaisip ka, magandang gawin, no? So, kaysa naman na manood lang ako sa Facebook or manood ako ng YouTube, why not na gumawa lang ako ng sarili mga videos? So, ganun yung pumasok sa isip ko before. So, yun, hanggang sa na-enjoy ko na lang siya. Nagkaroon tayo ng mga kaibigan dito sa platform na to. Ayan, shoutout nga pala sa mga naging kaibigan natin dito. Medyo marami-rami na rin tayo nakilala dito sa YouTube, no? Marami-rami na. So, masaya siya. Kahit na hindi pa natin sila masyado nakikita in person. And then, minsan nakakausap natin sila doon sa live stream natin sa Pinoy Tambayan. Marami guys. Kung gusto nyo panoorin yung mga previous videos, ayun, na-shoutout ko na rin sila doon. And then, ayun, parang dito sa community na to, maganda siya kasi nagtutulungan, yung mga ideas dito sa Canada, lalo yung mga matatagal na nakatira dito, nagsishare sila ng mga experiences nila. So, yun, maraming matututunan, no? Marami. Talagang, rin siya, blessing din siya lalo dito sa amin na wala naman kami dito talagang mga kamag-anak, malayo sa pamilya. So, sa pamamagitan nito, parang feeling mo, meron kang mga kaibigan na kahit magkakalayo kayo, pero pakiramdam malapit lang kasi nagkakausap kayo online. 'Di ba? So, iba na yung panahon ngayon eh. Na talaga, high-tech na. So, yun lang. Mahirap guys maging content creator. Pero masaya. No? Kaya nga daw dito, wala daw sukuan. Kung may goal ka na gustong ma-reach, kailangan mo ituloy-tuloy. So, yun lang. Ang pagiging content creator, dapat
May time ka, bigyan mo ng time, consistency, creativity, at syempre, dapat may ganun ka din. Pambili mo ng mga gamit kapag nag-i-improve ka na, no? Yung talagang nasa puso mo na yung paggawa ng vlogs, pwede ka na mag-upgrade. So, yun. Tapos, kailangan buo nga yung loob. So, yun lang guys, na-share ko lang kung ano yung nararamdaman ko based on my own experience sa pagiging content creator. So, well, guys, thank you for watching and listening sa akin. Maybe gagawa ako ulit ng mga content soon kapag hindi na masyadong busy. And hanggang dito na lang, tatapusin ko na, and see you in my next video. Bye!